Alright, magandang gabi muli sa bawat isa at magandang umaga naman sa Canada. Ito pong chapter 7 na kung saan ito po yung ating pag-aaral, no? Instead of making a review bago tayo magpatuloy, no? I will use it as an audit. Kasi sa business, merong tinatawag na audit o sa mga stocks may mga audit. Ano yung mga nawawala, ano yung missing, ano yung kailangan. So, kinakailangan sabihin magkaroon din tayo ng tinatawag na audit sa atin, tinatawag na leadership, no? Bilang namumuno o bilang kumbaga binatasan sa pamunuan, no? So, kinakailangan meron tayong audit, no? Dito sa chapter 7, atin po makikita na pinating gamitin itong reference as an audit, no? Sabi sa verse 1 nga, when they build the wall and they hang at the door, then the next thing na gagawin, of course, si Nehemiah, he is a governor ng province ng Judah. A province is a big area na kanyang responsibility. So, dito, na kung saan he need to focus yung tinatawag na kanyang dapat ganapan o yung kanyang responsibility as a governor. So nakita niya dito na masyadong malaki yung trabaho. Kinakailangan somebody na mamumuno sa city to maintain its peace and order. So dito, kailangan niya ng katulong o help from other leaders too. Para sa ganon is nakapokus siya doon sa kanyang primary job o sa kanyang, I should say, pag-attain ng kanyang vision, no? So, I believe as a governor, napunta siya dyan sa Judah o nilagay siya dyan ng Panginoon to build the wall para yung tinatawag na kahihiyan nila as a nation. Ito yung magkaroon ng solution. And secondly, I believe is to bring peace and order sa area, no? So dito ating po makikita, no, kailangan niya ng leader. Kumbaga sa meron tinatawag na criteria o merong qualities. At napag-aralan natin last meeting kung saan dito, no, nakita po natin yung 3 qualities dito, yung loyalty, yung faithfulness, at saka yung tinatawag na God-fearing. Now, my question is, doon sa mga tumatayong leader sa iglesia o doon sa mga na talagang leader, totoo ba ito sa kanila? Sabihin, they have this kind of qualities na kung saan makikita mo yung tinatawag na loyalty o yung integrity, na they are dependable, they are reliable people, that they have yung tinatawag na God-fearing, na kung saan they want to please God sa kanilang buhay. So ito po yung qualities na nakita ni Nehemiah do sa dalawa niya kanyang naatasan, no? At sabi ko nga, it is an audit. At kung meron man tayong tinatawag na sublay, the next time we will pick leaders, we need to slowly evaluate na kung saan yung mga qualities ng a good leader. Kasi pag mali yung pick natin, magiging sakit ng ulo yan, magiging problem yan. It will drag. Sabihin, hindi maging maganda, no? Kaya nga, you need to surround yourself with good leaders na makakatulong ninyo na magiging asset, hindi liability. So ayan po. Sabi nga, a good name is rather than to be chosen, ayan, than great riches. So these people, no, dapat sabihin, masumpungan ng ganong
qualities na they love the Lord. Secondly, dito, sa ating tinalakay din is we found out yung tinatawag na records to, na kung saan in-impress ang Panginoon kay Nehemiah regarding yung records, yung genealogy, no? So the question is, do we have record? May mga record pa tayo. So ayan, na kung saan I believe do sa mga leaders dapat merong mga resume siguro yan, no? At least yung kanilang background. Ayun, napag-usapan din natin, no, yung mga legalities ng isang organization, no, like a church. Yung tinatayuan ba ng building ay meron bang kanyan titulo? Ayan. So, ibig sabihin, yung tinatawag na record is important. Katulad what we are, I should say, adapting, na kung saan sinabi sa Isaiah 9:6 that Jesus, the Messiah, or Christ, that the government will be upon his shoulder. At alam natin na si Abraham, sabi ng Panginoon na binigay siya ng vision that he will be a nation. The question is, paano magra-run ang government being a nation? So, si Moses nagbigay na yung si Jethro, yung father nila ni Moses, nagbigay ng tinatawag na a simple form of government. But Jesus, when he arrived, he established this kind of government. Yung pagpipik ng 12, na kung saan it will be established na ganito ang magiging government. Ngayon, dito sa bagay na to, it would be easy na napakadali that you will only manage yung 12 or tututukan mo lang yung 12. So, isibihin doon sa bagay na yon, meron kang tinatawag na focus. And this is the thing, na kung saan yung in terms of records o kung kailangan ng records, it would be easy. Kaya nga, yung ating tinatawag na intentional discipleship, through the records, malalaman natin kung sino yung nakakuha na ng SOL1, SOL2, o sino pa yung mag-EGR. So, this is important, no? Kasi alam natin ng isang disciple, he needs to go on a process. Kailangan dumaan siya sa process, no? Para mabago yung kanyang kaisipan, mabago yung kanyang karakter. Ayan. At yung tinatawag na pagpapasakop, kasi nga pag hindi dumaan sa process, maraming pasaway o matitigas ang ulo. So yan po yun. At yun po yung sinabi ng Panginoong Hesus, making of disciples. Ito yung kinukuman, no, na hindi members o hindi attendees, kundi leaders o disciple. Ito yung nais ng Panginoong Hesus. Kaya ibig sabihin, dapat hinog, hindi hilaw. So dapat dumaan sa process para mahinog. And that's yung tinatawag na mga disciple. The one that follows Christ, the one who loves Christ, the one who is committed to Christ. So yun po yun, yung tinatawag na being a disciple. Through this, no, pag dumaan po sila, then sila nga po, natupad nila yung sinasabi ng Panginoon to make disciples. At of course, dapat merong record. Ayan. Natutuko pa ako during our time sa Jeddah. Si Pastor Frankie, kanyan eh. He's following up through records. Yung katulad ng attendance. So they write their name. So pinaplot niya mga wala o kumbaga sa kwan, kinakailangan kamustahin, yung gaano kami kadami during that time o gaano kaunti. So makikita o kumbaga sa kwan is meron kasing kwan mas madali kasi yung tinatawag na statistics o merong records
na makita mo yung pattern na hindi ka lang nanguhula o hindi ka lang kumbaga. So this is important. Importante ang record, and siguro kinakailangan magkaroon din ng evaluation. Yan po yun. This is important na dapat kumbaga sa gawin. So prior si Nehemiah, yung pag-pick up ng leaders, then paggawa ng records. Then now we will go sa mga names. We will go sa mga names. Why names? Bakit names? Of course, this is a part of the record, no? Na kung saan itong mga names na to, kumbaga sa makikita natin, no? So actually itong dalawang yung record na to in Nehemiah chapter 7, record of names, yung mga bumalik sa Israel during that time. Atin din mo makikita ito almost the same doon sa Ezra chapter 2, na meron din siyang record almost the same dito, no? Maaring hindi sila, I should say, exactly, kasi merong tinatawag na, I believe, time, na kung saan it was used as reference probably, pero iba na yung time. So maaring nagdagan na yung tao during that time, at yung number naging extended pa siya, na kung saan kung ikaw compare mo yung dalawa, meron siyang tinatawag na record doon sa mga maid servant and male servants. Then tapos meron siya record ng yung mga animals, no? At saka yung record na kung saan yung questionable yung priest o yung men of Israel. This is something, no, na kung saan pag recorded, it will be easy to trace back. Isa sa mga reason dun sa trabaho ko sa airline, that we use yung tinatawag na paperwork. Naroon yung mga record, naroon yung mga mekaniko, naroon yung mga inspector. Ibig sabihin, pag merong nagkaroon ng accident, they will trace back sino yung mga gumawa at ano yung work na pinerform. So that's why it is easy to trace kung ano yung naging failure, because there is record. So yan po yun. Dito si Nehemiah, no, meron siyang record nga. At alam natin yung record of names na sometimes ang haba. Sabi natin, what is this? Kung natin tingnan po yung book of Matthew, meron siyang record, yung genealogy of Christ. Ibig sabihin, since from Adam, it passed through kay Abraham, passed through David, na kung saan yung sinabi ng God in Genesis chapter 3 verse 5, the seed, yung seed na yon, no, na nag-start nga kay Adam, no, singular siya, it goes through, na kung saan later on it was revealed that it is Christ, yung seed na yon, that will redeem mankind. Na kung itong seed na to is pure, hindi siya nahaluan, walang tinatawag na corruption. So makikita mo yung tinatawag na purity of this seed, no? Paano nangyari yon? Because they trace it through genealogy. Ayan po, merong genealogy, merong tinatawag na record. So kaya dito, it's important yung tinatawag na record ng mga names, okay? So in verse 7, it's the record of leaders. Then merong record din na kung saan starting verse 8, no, hanggang sa 38. Ito yung records ng mga men. Unang-una yung kinuha nila doon sa elders probably, doon sa clan na yon. Then later on, napunta doon sa yung mga root, kung saan galing sila, kung saan ba sila nanggaling na place, like in Bethlehem or like in Anatot o AI. Ito yon. Then yung verses 39 to 42 is yung legitimate
priests yung record nito. Then verses 43 to 45 is the Levites. Then 46 to 60 is yung mga temple servants, no? Then in verses 61 to 62, merong mga questionable men of Israel kasi they are not in the record. At meron ding questionable priest sa verses 63 to 65 na kung saan wala sila sa record. Then in verse 66, ito yung number ng whole congregation. Ibig sabihin, ito yung mga legitimate members ng church. Meron silang record. And in verse 67, naroon yung man servants and maid servants. Ibig sila yung mga dala-dala o mga katulong ng mga nag-migrate sa Israel. Then in verses 68 to 69, yung animals. Na kung saan, isipin natin bakit pati yung animals na i-record. Kasi most likely parang we think of animals parang sa food o pagkain, no? Actually, yung mga animals na to, they were used, I believe, sa transportation. Parang kuwan yan, parang mga kotse yan o yung mga sasakyan, no? Kaya kailangan malaman kung how many yung kanilang, kumbaga sa kuwan ni hayop o yung transportation, no? Na naka-record din siya. Then yung mga gifts for the work at yung verse 73 yung tinatawag na settlement nila sa city. Okay. From here, I want to get your input, no, regarding to sa inyong reflections. What did you see or what is being impressed to you dito sa mga names na to at dito sa entire na rest ng verses ng chapter 7. So, anyone to share kung ano yung kanyang impression dito sa ating pag-aaral ngayon? Meron po ba gusto mag-share? Okay, sabi po ni Pastor Frankie, open your camera, then pagkatapos speak para kayo po ay nakikita. Okay? Sige po. Sino po yung mauna? Okay, good evening po sa lahat, mga kapatid. No? Okay, sa ating pong tinatalakay, bilang tayo po ay mga church leaders, napakaganda po na tama po yung lahat ng mga bagay ay put into record. No? Especially yung activity, yung attendance, yung financial records, ano, para at least in terms of auditing, alam ka agad. Pag nag-audit, alam lahat at hindi bagay yung pag nag-audit ay hindi alam kung paano, hindi alam kung saan kukunin. Like halimbawa, yung mga church equipment, yung mga church instrument, kaya dapat po lahat nila ay put into record, kailan binili, at kung halimbawa ay nasira na, kailan po ito nasira. At para sa ganun po ay magkaroon man ng auditing ay madaling ma-distinguish kung nasaan mga ito. At most likely, especially yung sa ating kasi sa ating pong mga churches, dapat napakahalaga po talaga na yung pananalapi ng isang church, it should be recorded for them na para po sa mga naman ay mayroong may ipakita na kung saan napupunta yung pera. Magkano ang total collection, magkano ang total disbursement, at ang sa ganun, ang mga miyembro, alam naman nila kung saan napupunta yung pera. Ganun po dapat yung bilang as a servant or as a pastor, so as a leaders, dapat po natin ito talagang pakaingatan itong mga ganitong bagay. Dahil kapag mayroon nagtanong, may nag-audit, mangangapa tayo kapag tayo ay hindi natin kaagad maipakita yung record book. No?
So napakaganda po yan na we should put into record everything para sa ganon ay hindi naman tayo pag ano ng mga miyembro na o bakit nawawala itong ganito, saan napunta, o kailan ba ito ginamit. Ganun po dapat yon. So recording is very important sa ating pong mga churches dahil para sa ganun po naman ay hindi po magiging mahirap para ho sa ating gagawin at nang sa ganun po ay magiging transparent. Kumbaga, transparent po ang mangyayari kapag mayroon tayong po mga record. When somebody asks, just shoot the record, and yun po ay hindi na po yun magkukwestiyon kung ano-ano pa man. So maraming salamat po, nawa sa atin po lahat, matuto tayo na magkaroon ng recording para sa ganun po ay magiging maayos po ang lahat ng magiging operation po natin. Yan lamang po, maraming salamat po. God bless po. Okay, thank you po, Pastor Nestor. Okay, sino pong gusto mag-contribute? Good morning po, Pastor William. Magandang gabi po sa mga kapwa-pastor. Yan. Kung gaano po kahalaga ang inventory ng mga gamit, alam po natin na mahalaga sa Panginoon ang bawat families, ang bawat member ng family. Kaya sa church din po, ang bawat family ay dapat ay may record at malaman, katulad po sa Bawan, ang mga members po ay tinitingnan kung sino yung hindi pa nag-undergo ng discipleship. At sa lahat po ng mga primary leaders ay tinatanong kung sino ba yung inaalagaan mo. At kung meron pong mga members na hindi pa nag-undergo ng discipleship, ini-encourage po na kahit po katulad po sa yung kaming mga may edad, yung mga seniors. So sama-sama po kami after po ng Sunday worship celebration. At sa ngayon po yung aming pong tinatalakay, yun pong book ng tuklasin, which is parang napaka-basic po nun, pero doon po nakikita at nahihimay yung unang-una kung ano yung dapat, yung talagang basic, lahat ng mga mga senior, yun, sa lahat po ng mga seniors ay ako po yung nag-name it sa kanila. Minsan po, pagka may meeting naman kami, meron po akong ina-assign. So, sa mga kabataan pong kababaihan, sa mga kalalakihan, meron din pong ganon. So, mahalaga din po yung record ng attendance kasi po doon po nakikita kung sino yung di uma-attend at doon po ibabase kung sino yung dapat na i-follow up. Yun. At matanong kung makumusta sila, kung ano na ba yung nangyayari sa kanila at hindi sila nakaka-attend. Yun po. At maganda din po yung naka-record yung sino po yung nag-undergo ng life class, SOL1, SOL2 at SOL3. Para at patuloy po yung pag-encourage dun pa po sa ibang mga tumatayo na mag-undergo ng process. Yun nga po yung sinabi ninyo, hindi mahirap kasi din na hindi naman natin sasabihin na hindi maganda yung maraming alam, pero mas mainam kung marami ang alam, lalo po yung mga pastor na nag-aral ng Bible school. Pero sabi nyo nga po kanina, Pastor William, maganda yung nabibuild yung character. Kasi sa pag-lead, napaka-importante po yung character ng isang tao. Yun lang po at marami pong salamat. Okay, marami pong salamat, Pastor Cory. Marami pong salamat. Thank you. Okay. Alright. Sino ba pong gusto mag-share o mag-contribute sa ating mong pag-aaral? Sige po, Pastor Ronald. Okay, Pastor. Okay, po yung camera niya. Okay. Gabi po. I use the word documentation, Pastor, instead of recording. Documentation.
So, Opo, sa opo. akin po, sinunod naman po siya yung documentation as well as recording. So, sa akin po, nakikita ko yung documentation or putting into records yung mga documents ay mahalaga for the purpose of number one, transparency para po maging malinaw sa lahat, to be transparent. Pangalawa po ay magkaroon po ng orderliness, magkaroon po ng kaayusan. At panghuli, mahalaga po siya para po mayroon pong sinusundan yung pong command responsibility para alam po ng mga miyembro, anong mga leader kung sino po yung superior po nila, kung sino po yung subordinate. Mostly, nagiging problema po kasi dati yung overlapping ng mga tungkulin, minsan yung bypassing. Kasi nga po, yung documentation po ng mga office, ng mga personnel, hindi po naging maliwanag. Kaya for the past years, no, nakita ko po yun na problema ng mga iglesia, yung nababypass yung isang leader, minsan naman, hindi lang na-bypass, talagang nag-overlap yung mga tungkulin at kadalasan yung iba naniniglect hanggang sa yun po, hindi nagiging maayos yung mismong operation po within the church. No? Na pwede po sanang ma-avoid kung ang lahat ay maliwanag sa kanila na yung pong chain of command nakabase po doon sa documentation na ginagawa ng simbahan. Kung sino po yung mga people in church na responsible, kung sino po yun. Napakahalaga. Again, sa akin po, tatlong bagay yung nakita ko why is it important na mayroon po una for transparency para walang magduda. Kailangan transparency sa finances whatsoever. Pangalawa, yung orderliness, yung sa pagtupad ng bawat membro sa kanilang mga tungkulin at ng mga leader. Yun po, and lastly, yun nga, yung command responsibility. Alam po ng lahat kung sinong dapat lapitan at alam po na doon po maano po yung hindi yung may mga leader na maiwasan po yung pagpapasa ng mga tungkulin kasi nga hindi nila alam sino ba talaga. So yun po, maraming salamat po. Okay, thank you po Pastor Ronald sa iyong share. Okay, meron po ba? Meron po ba? Pastor Rano, gusto niyo po mag-share? Sino pa ang kwan? Si Kuya Jess, sino ba ang muna sa inyo? Yes, Kuya Jess Yung senior muna. Okay. Sige po, Pastor Rano, go ahead. Salamat po sa Panginoon sa ating lahat. Kung nabasa natin yan, verse 4, 5, 4 and 5, sabi doon ay, sa verse 4 ay, ang bayan niya ay maluwang at malaki. Ngunit ang mga tao ay kakaunti roon at ang mga bahay ay hindi na itatayo pa. At inilagak ng aking Diyos sa aking puso napisanin ang mga mahal na tao at ang mga pinuno at ang bayan upang mga bilang ayon sa talaan ng lahi. At aking nasumpungan ang aklat ng talaan ng lahi nila at na nagsiayon noon una at aking nasumpungang nakasulat doon. So verse 4, itong bayan ng Israel, itong Israel na nabihag ng Nabucodonosor, ano? Ito'y malaking bayan ng Panginoon, maluwang. Ngunit nung panahong yun, nung kawatak-watak sila at pinababalik na, kailangan talaga ay ma-rebuild itong Christian Nehemiah. Ito ang inilagay ng Panginoon sa kanyang puso, ang pagtatayo ng muli ng wasak na bayan ng Jerusalem, ano.
siya ay nilagay ng Panginoon sa kanyang puso ang pagtatayo, pag-rebuild ng bayan. At nangailangan siya, nilagay nga sa kanyang puso ng Panginoon ang mga angkan na kailangan ay matipon muli, makabalik mula sa pagkabihag. At ang bayan ay kailangang maitayo niya. Nung panahong yun, sabi doon, at ang mga bahay ay hindi na itatayo pa. At ang mga tao ay kakaunti pa roon. At ang bayan ay napakaluan. So, kailangan naghahanap siya ng mga tao na kailangang makabalik. Ang maganda sa kanya, ang Panginoon ay naglagay sa kanyang puso. Tulad natin ngayon, tayo ay, ang JNCIM ay maluwang globally na, no? Globally. At salamat sa Panginoon na inilagay sa puso ni Pastor William na tayo ay i-mentor at turuan sa mga binigay ng Diyos sa kanya. Salamat sa Panginoon na siya ay kumikilos para tayo ay magkaroon ng ating mga angkan. Bawat isa ay mayroong pamilya. Naalaman naman natin at ibinigay ng Panginoon sa atin yung verse chapter 16 verse 31 ng Acts. Tayo inaligtas dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Kasama ang ating buong sambahayan. Isa rin ito sa kailangan nating makita na kung tayo, mga pastor na ang ating pamilya ay hindi pa natin nadadala sa ating iglesia o saan man, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ito ay binibigay sa atin ngayon na panahong ito na ating tipunin sila. Kung wala pang pagkakilala sa Panginoon, tayo naman talaga ang gagamitin. Hindi maaaring hindi tayo kikilos. Kailangan tayo may gawin. Tayong mga iniligtas ng Panginoon, JNCIM. Pamilyahan ito. Ibig sabihin tayo, pamilyahan na maliligtas na matatala sa talaan ng JNCIM ang mga pamilya natin. Opo, ang pamilya natin ay kailangan nating maabot. Huwag tayong matakot. Mahal natin ang ating mga pamilya. Hanggang sa kaapu-apuhan, kailangan ay ating nadadala sa church. Ang talaan ay kakaunti pa, meron pa siguro, kaya tayo ay garito na dinala dito sa Nehemiah. Tayo ay hinehimayang magbibuild ng ating pamilya sa Panginoon. Madala natin silang lahat. Yung ating lolo, yun ang mahirap minsan, yung mga lolo, mga matitigas ang ulo. O mga magulang natin na kinatatakutan natin, baka magalit. Mga lolo, kung hindi tayo magsasalita, kung hindi natin sila lalapitan na hanapin, paano sila mapapabilang sa talaan ng ating ministeryo. Diba? Salamat sa Panginoon, sa bawat isa sa atin, ating namnamin ang dinadalang mensahe ito ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor William, na ito ay isang pangyayari na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Ang ating pamilya ay ating isama sa talaan ng mga Kristiyano sa langit. Salamat sa Panginoon sa ating lahat. Magandang umaga muli sa inyo dito sa Canada. Okay. Alright. Maraming pong salamat, Pastor Ano, sa inyong senior sa bawat isa. Okay. Okay. Let us hear si Kuya Jess naman. Kuya Jess, gusto mo mag-share? Gandang gabi po sa inyong lahat. Doon po sa verse 5 na sinasabi rito, then my God put it into my heart
to assemble the nobles, the officials, and the people. So dun sa part po ngayon, remember that God called us at meron po tayong kanya-kanyang quality. Remember na God call and qualify every believer, every person na kung saan ay meron kanya-kanyang qualities. Dito po sa talaan na mapapansin natin dito sa mga succeeding verses ay may kanya-kanyang tungkulin o may kanya-kanyang bahagi ang bawat tao na nakalagay dito. So ibig sabihin po may ang bawat membro ng ating iglesia ay may kanya-kanya ring pagkakatawag. Kumbaga hindi naman po pare-parehas nga. At kumbaga nilagay ng Diyos ang taong ito sa iglesia para ang taong ito ay maglingkod sa kanya. So merong bagay na pinagagawa o ang Diyos doon sa taong kanyang dinadala sa iglesia. So yung ating pong mga membro ay may kanya-kanyang qualities at may kanya-kanyang parte. So hindi, kumbaga dapat ang delegation ng napansin ko lang po ng work ay should be divided at kumbaga bigyan ng i-delegate yung task or yung work nang malesen yung burden, malesen ang burden at hindi lamang siya yung gagawa, hindi lang nag-iisa kundi tayo ay tinawag na merong kanya-kanyang pagkakatawag, may uri ng pagkakatawag kung kaya't ating kumbaga ipalagay na ang taong ito hindi porke basurero o hindi porke ay ilalagay natin doon sa part na kung saan siya ay nararapat. Marahil ilagay natin din o ano ba yung qualities, ano ba yung pagkatao nito na hindi naman natin dinidiscriminate yung tao pero binibigyan natin ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang gifts or skills doon sa iglesia na kanyang na kung saan siya ay nakatagpo, kung saan siya natagpuan. So, yun po, bigyan natin ng pahalaga yung mga tao ngayon. At kumbaga, may kanya-kanyang gifts mga yan. Marapat lamang na kilatisin o alamin ang mga taong ito ng kaya mapapansin po nga natin dito, merong temple servants, merong kanya-kanyang may singers, may Levites, may priests. So may parte bawat tao. So lahat ng miyembro natin sa church ay merong kanya-kanyang part. May part sila sa iglesia at nararapat lamang na ating i-develop, ating pagningasin, ating pag-alabin ang kanilang gawang paglilingkod. Mawala yung discrimination or mawala yung mga bagay na kung saan ay maghihinder sa kanila para sila ay maglingkod. Yun po, Pastor, yung napansin ko. And remember that God qualify equals.
And yun po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, thank you po, Kuya Jess, yung binahagi, no? So, kaya dito, let us be reminded to look doon sa lahat ng ating nasasakupan regarding yung kanilang tinatawag na spiritual gifting, no? Saan sila gifted spiritually. Then we will look on their natural talents. At saka yung tinatawag na acquired skill, no? So, yan na yung tatlong areas na dapat natin makita at dapat ma-develop po yung lumabas sa kanila na kung saan where they are gifted, where they are talented, and where they are skilled for them na ma-maximize nila yung kanilang tinatawag na potential. Kasi God wants us to use our tinatawag na potential. Ayan po. Okay, sino pa pong gustong mag-share sa ating pong pag-aaral? Pastor Paul, sige po. Sorry, naka-mute pala. Yun po, Sige po, sa verse 6 na po, sabi po dito sa verse 6, ito ang mga Hudyong nabihag ni Haring Nebukadnezar at yung nakabalik po sa Jerusalem. So, nung time na po na ito, ayon sa dito sa verse 7, yung alin sa mga namumuno ay sila po ay nagplano o gumawa ng mga census tulad po ng paglilista ng mga angkan. Kung dadalhin po natin sa ministry po, Pastor, yun po ay personal na na-encounter namin dahil sa aming pag-aaral sa mentoring na i-open sa amin napagkasama namin nila Pastor Bilin, na magkaroon po kami ng pag-pray sa mga kabahayan. Yun po sa ginagawa namin. Opo. At ito po ay naging effective dahil once na ay yung amin pong pinasok yung mga kabahayan na hindi naman po kami nagbahagi pa ng Bible, mga ano lang, kumbaga sa one verse, mga ganon. Hindi pa kami ng mga Bible study. Amin po inoper na sila ipanalangin yung kanilang mga house to house. So malaki po ang impact dahil nakita po namin na hindi lang pala dapat yung member ang abutin. Kasi nakita po namin na ang isang pamilya mayroong 5, may 7 o 3. Parang package na po ang mangyari kasi mayroon silang maliit na bata, mayroon po kaming children, ay pasok po doon. Binata, daga, po yung mag-asawa, po na hindi nagsimba yung lalaki, yung babae lang ang maatin sa simbahan, ay nadala po namin dahil doon sa panalangin. Kasi inoper namin para ma-bless ang bahay at dinala namin yung presensya ni Lord na mas maganda po kung mayroong mananalangin. Kumbaga sa tulad ng mga parik na pumapasok pero may bayad, sa amin libre po. Yun po ang isang doon. Kaya nakita ko po na isang din po yon na katulad ng dito sa talaan o census, yun din po ang ginagawa namin para yung mga kapitbahay ay once for all na isang lang, pasada, hindi na po kami ilalayo. Kumbaga sa ma-saturate yung mula bata hanggang sa matanda ay talagang namin. Liba na lang kung talaga ay hindi sila basta ginagawa namin yung amin po pinagawa sa atin ng Panginoon. Yun lang po, sir. Salamat po sa lahat. Okay, alright. Maraming pong salamat, Pastor Paul, sa inyong magandang binahagi na yan. Alright. Sino ba po? Magandang gabi po, Pastor William. Okay, Pastor Frankie. Sa lahat po ng ating mga kasama. Yung camera po ninyo. Ayan. Okay. In relation po sa atin pong tinatalakay ngayon about recording, kung makikita po natin do sa record ni Nehemiah, even do kay Ezra, may mga pangalan at may mga numbers, quantities.
Hindi ko po alam kung ilan yung mga nakasama among our group now. Doon sa last pastors conference ng JNCIM sa Batangas. Kung matatandaan nyo po, ang bawat iglesia ay nirequire po natin na mag-present ng status ng kanila pong iglesia or local iglesia during the conference. At yung format po noong mga report ay very simple, basic data. Yung picture ng bahay-sambahan, and then puro mga statistics lang po ang dapat na i-report. Ilan yung pastors, ilan yung associate pastors, ilan yung mga leaders, at ilan yung members, no? So very similar po 'yon dito po sa record ng Nehemiah at saka ni Ezra. Kaya po natin ni-require yun during that time is to have a starting point para po sa mga lokal na iglesia, so that you will know sa inyo pong mga sarili kung ilan po ang mga leaders namin ngayon, ilan ang mga pastors, associate pastors, ilan ang mga miyembro, no? Ilan ang mga kabilang sa ministries, ilan ang mga involved na sa ministries. At plano sana, bagamat hindi po nasundan yung pastors conference na yon, plano po dapat sa kasunod na pastors conference ay same format din para po makikita kung ano ang difference during the first conference at doon sa susunod na conference. Kasi ang trend po natin talaga noon, ang sinusunod po natin or ang nais po nating tahakin, ayan nga pong intentional discipleship or yung G12 strategy, kung saan yung mga members ay kinakailangang matrain natin, mag-undergo ng SOL1, SOL2, SOL3 hanggang sila ay maging leaders or even pastors. Kaya supposedly, kung merong next pastors conference, makikita po natin yung difference noong first presentation natin at sa susunod na presentation natin. Kung sa unang presentation natin, meron lang tayong 3 leaders, baka sa susunod na pastor conference, meron na tayong 12 na leaders. At yung members ay baka nagdoble na. No? Yun po actually ang forecast or preview na nasa isipan po natin or nakikita po natin na mangyayari dapat sa ating iglesia. Kagaya po na nangyayari ngayon sa mga nagpapatuloy po doon sa G12 o doon sa inductive discipleship. Noong siguro mga 4-5 years or 6 years ago, 10 years ago, ganito lang karami yung leaders natin. Pero ngayon, siguro nagdoble na, triple na, quadruple na ang mga leaders, especially doon sa mga youth. No? Kaya yun po ang kahalagahan ng merong record. Magkakaroon po tayo ng comparison. How are we during we start? How are we during the process? And how are we progressing? No? Of course, statistically, isa lang po itong basis ng ating pong evaluation kung tayo ay talagang nagiging effective. But of course, hindi lamang po in terms of numbers, but in terms of quality din. No? Yung mga miyembro po natin, yung mga leaders natin, how deep are they during the process? How deep are they in knowing Christ, in knowing God, in knowing their brothers and sisters, no? In how getting along or how improving, how becoming evident yung love relationship ng bawat isa, because yung evident love relationship or care for one another
ito po yung witness sa community na talagang ang Panginoong Jesus ay nananahan doon sa church o doon sa mga magkakapatid. No? Yun po usually ang nag-a-attract sa ibang tao na hindi kilala ang Panginoong Jesus. Bakit itong mga ito, pag magkakasama, parang mga magkakapatid. Parang mahal na mahal nila yung bawat isa. Parang excited na excited sila. Parang hindi maubos yung kanilang oras sa pagkukwentuhan, pagpe-fellowship, no? So yun po ang isang nakikita ko sa ating pong pinag-aaralan ngayon, tinatalakay about records, you know. How are we during we start? How are we progressing in terms of quantity and quality sa ating pong mga members, sa mga leaders na din-develop, sa mga pastors to be, no? So yun po ang nais ko lamang po i-share. So sana po wag nating kaligtaan, wag po nating alisin sa isipan na ang sinimulan po ng Panginoong Jesus doon sa 12, hindi lang natatapos doon sa 12, kundi all around the world po ang kanyang perspective doon sa pag-uumpisa ng 12 disciples. Amen. So yun lamang po. Maraming salamat po, Pastor. Okay, maraming salamat po, Pastor Frankie. No? So we will go now sa ating prayer. So let us pray. Salamat muli, Panginoon, for giving us a time. At salamat po, Lord God, for teaching us sa araw pong ito na kung saan, Panginoon, Lord, kung paano, Panginoon, impress yung mga bagay, Panginoon, kay Nehemiah. I pray, Panginoon, Lord God, that you will also impress unto your servants, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, Lord God, na dapat gawin, Panginoon, sa kanila, Panginoon, sakupan, O Diyos, as leaders, O Lord God. And Father, I lift up to you, Panginoon, Lord God, si Pastor Beng, Lord God, na kung saan, Panginoon, Lord God, sa pagpanaw ng kanyang ama, Panginoon. And we pray, Lord God, for your comfort upon him. Lord, I pray, Panginoon, kay Pastora Kern Binaventura, Lord God, kay Pastora Rena Kakulitan, kay Pastor Jerins Paul Cal, kay Pastora Christy Crier, kay Pastor Ano, kay Ate Abalin, kay Pastora Lolit, kay Pastor Edwin, kay Pastor Chris, kay Pastor Oriel, kay Pastor Edwin, kay Kuya Jess, kay Pastor Vidal, kay Kuya Leo, kay Pastor Frankie, kay Pastora Bibilin, kay Ate Lea, kay Pastor Romy, kay Ate Wenzel, kay Pastor Jonilo, kay Pastor Paeng, kay Pastora Carmen, kay Ate Clarice, kay Pastor Ronald, kay Pastor Nestor, kay Pastora Ori, kay Pastor Raji, kay Pastor Paul, kay Pastor Lodi, at kay Pastor Bong. Lord, I continue declare unto your servants, O God, yung aming Panginoon, grupo, Lord God, na kung saan, Panginoon, sa Psalms 103, that whenever we bless the Lord, and whenever, Lord God, we praise you, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, sinabi, Panginoon, that we will not forget any of your benefits, who forgives all our iniquities, and who heals all our diseases, and who redeems our life from destruction, and crowns us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles. Lord, I pray, Panginoon, kandunin na ito'y mangyari, Panginoon, O Diyos, ang iyo, Panginoon, O Lord God, na patuloy, Panginoon, hallelujah, na pag-provide, Panginoon, for every need, and even, Panginoon, for everyone. And that we speak, Panginoon, for everyone na to stay healthy. Patuloy, Panginoon, let there be joy, Panginoon, in every heart. Let there be peace, Panginoon. Lord, especially in every home. Panginoon, there will be food on the table, clothes on the back, and roof on the head, O God. At patuloy, Panginoon, we pray, Lord, ang iyong mga lingkod, O Diyos, that they will walk in your anointing,
Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord God. And we pray that they will not fall into temptation, but you will deliver them from the evil one, O God. At salamat muli, Panginoon, for this time you have given to us na kami pinagsama-sama mo na speak unity, Panginoon, in every churches, O Lord God, na magkaroon, Panginoon, ng pagkakaisa, magkaroon, Panginoon, Lord God, ng isang direksyon at patuloy na pagpapasakop, Panginoon, sa pinuno at patuloy, Panginoon, Lord God, na pagkilos, Panginoon, sa Santong Espiritu, O Lord God. Salamat po, Panginoon, that we have victory in Christ, O Lord God, our Lord. Amen. Kung saan Dimas o Labas and gave himself for us. At salamat, Panginoon, we can declare, Panginoon, victory, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord God. Hallelujah. That you are faithful and true, Lord God. Hallelujah. And we, Panginoon, excited that you are coming back again for us, O Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. And this is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Amen. Maraming pong salamat, mga kapatid. Amen.